At ayan na nga, binigyan natin ng buhay ang dalawang karakter mula sa nobelang Ang Pagbabalik ni Maria Makiling. So, sino ka ba dyan? Ako, si Maria Makiling. Pasabog! Ako, si Malina, ang iyong trainer. Grabe ang atake. Pero bago yan, may nalalaman ka ba tungkol sa nobelang Ang Pagbabalik ni Maria Makiling? Alam mo ba, bago ko binasa ang librong to, ay nagsaliksik muna ako tungkol sa author na ito. Si Will P. Ortiz. Siya ay profesor sa Departamento ng Filipino at Panitikan ng Pilipinas sa UP Diliman at nilalayo ng kanyang libro ang mapataas ang kamalayan sa usapin ng bata, panitikang pambata at kababaihan. At sinasabi ko sa iyo, may pagkakapareho ang pangunahing karakter at si Will P. Ortiz. Pero alam ba, totoo yan? Kasi itong librong to, nailimbag to sa University of the Philippines Press noong October 29, 2015. Ito ay isang pantasya o fiction tungkol sa babaeng nagngangalang si Aya Akiling. Pero ganun ba katagal binasa to? Kasi ako, mahigit kumulang di mabilang, 3 araw lang eh. Ikaw? Alam mo bang binasa ko muna yung buod ng kwento sa likod niyan? Ay napaka-interesante kaya tinuloy-tuloy ko na. At nagustuhan ko rin ang konsepto ng libro, ang kanyang pamagat at ang mismong kwento. At gustong-gusto ko rin at kung paano inilatag ang kabanata, maikli at may pamagat. Yes. Usapang pagtalakay na rin naman na tayo. Sige nga. Simulan natin sa simula. Ano ang tingin mo sa simula? Hindi, ako talaga natutuwa ako kasi yung nabasa ko yung yung prologo nito, talagang natawa ako sa mga salitang ginamit kagaya ng mga pogi points, yung grabe, kapogian. Kumbaga kasi parang nakaka-relate tayo kasi parang super bagets ng mga salita. Hindi yung parang formal lang na mahirap siya intindihin. Pero eto, siya, mabilis siyang intindihin kasi nga nakaka-relate tayo sa mga message. Tama, magaan yung mga salitang ginamit sa kwento. Oo, ayun, ganun. At sang-ayon ako dyan. Prologo pa lang nakaka-intriga na kung ano ang nilalaman ng nobela. Ito ay may punto at straightforward pero hindi siya nakakawalang gana. Bagkus nakakaakit pa siya ng mga mambabasa para basahin ito ng tuloy-tuloy. At maayos ang mga paglalarawan sa mga kakaibang pangyayari at nilalang. Pero minsan parang may mga kulang sa mga salita at paghahabi ng mga paglalarawan pa eh. Pero kahit ganun maraming pa rin akong napulot ng mga linya ni Will P. Ortiz sa nobelang ito. Ayun. Ang nobela Ang Maria Makiling ay puno ng hindi kapani-paniwalang pangyayari na pupukaw ng ating atensyon. Nagsimula ang lahat nung gabi bago ang pagsapit ng kaarawan ni Aya. Sa mismong araw din na ito ay nasunog ang kanilang bahay habang siya ay natutulog. Siya ay ginising ng kanyang tykes o tatay at pagkatapos nito ay nawalan siya ng malay. At nagising na lamang siya sa puno ng balite kasama ang aso na si Camby. Bumalik si Aya sa kanilang tahanan ngunit nalaman niyang namatay na ang kanyang ama 2 taon na ang nakalilipas at siya ay nakalimutan na ng ina at kapatid na si Jello. Pinuntahan niya rin ang matalik niyang kaibigan na si Namnama, nagbabaka sakali siyang kilala siya nito. Kilala nga siya ni Namnama pero alam niyang na ilang buwan pa lang silang magkakilala. Sa kabanata 10 ay kasama ni Aya si Namnama sa kanyang tahanan sa punong balite. Inihiga nila si Aya sa banig dahil dumudugo at nananakit ang likod nito. Parang nakakita si Nama ng makinang, makulay na pakpak sa likod ni Aya. Nagtuloy na ang kwento sa adventures ni Nama tungkol sa mga nangyayari kay Aya. Nagsimula sa pagtingin sa school records. 1 linggo ang nakalipas simula nung pasukin na Aya ang lingkod. Nasa klase sila nang biglang pinatawag si Aya sa opisina ng prinsipal at biglang kinabahan si Aya at Namnama dahil baka nalaman ng prinsipal ang panloloob nila sa paaralan para sa school records. Pagpasok niya sa opisina ay nagsitayo ang mga bisita na sinabi ng prinsipal na mga pinsan niya ang mga ito. Sila ay sina Aman, Dian, Saro at Dasig. Nakaramdam si Aya noon ng pagkabalisa at siya rin daw ay dadalhin sa bahay nila dahil gusto siyang makita ng tito at tita nito. Biglang may pumasok sa opisina at tinawag ito ng mga lalaking bisita ng Malina at sinabing siya ang legal guardian ni Aya. Sinabi ni Malina na siya ang mangangalaga kay Aya. Kay Malina ay maraming matututunan si Aya tungkol sa bago niyang buhay, ngunit hindi sinasabi ni Malina kung ano iyong mga dahilan kung ano ang mga nangyayari kay Aya. Dahil nandoon lamang si Malina para ituro ang daan at si Aya pa rin ang dapat makatuklas sa mga bagay-bagay. Malina isang mahiwagang tao na tutulong kay Aya. Pinatuloy si Aya sa bahay o ang tinatawag na balay kubo, hindi pangkaraniwang bahay at puno ng misteryo na tutuklasin ni Aya. Sa balay kubo ay kasama niya ang kanyang mga inalagaang aso na sina Camby, Pikas, Tupi at Calvin. Binigyan ni Malina si Aya ng bisikletang kawayan. Fiberglass at nylon ang pedal nito. Lahat ng bahagi nito ay yari sa kawayan at pinangalanan ito ni Aya ng luntian.
Hindi siya maaaring magalaw ni numan kapag nakasakay siya rito at huwag lamang kapag bilog ang buwan, ayon kay Malina, dahil hindi kaya ng kapangyarihan ni Luntian ang dilim sa kabilungan ng buwan. Sa mga susunod na kabanata ay patuloy ang pag-explore ni Aya at may tumutulong sa kanya. Kabilang narito ang mga nagpakilalang mga pinsan ni Aya. May pag-aalinlangan pa rin si Malina kung ang mga ito ay kakampi o kalaban ni Aya. Pati mga prinsipal at guro ay parang may kinalaman sa nangyayari dahil lang siyang pinapauwi ng maaga dahil bawal daw itong abutin ng gabi. Tinuruan ni Saru si Aya kung paano makipaglaban dahil hindi pwedeng puro takbo lang ang dapat niyang gawin kung may kalaban o mga gustong manakit sa kanya. Itinuro niya ang Kali, ibang katawagan sa Arnis, at kailangan daw ni Aya na may tiwala siya sa kanyang sarili at kailangang alam niyang umatake. Sa Kali ay may 7 atake ang dapat niyang tandaan. Una ay ang dulo ng gulugod, sa ari ng tao, sa pusod, sa puso, sa lalamunan, sa pagitan ng mga kilay at pang-7 sa bumbunan. Matapos ang mga kaganapang ito, ay isang araw ay may nangyayaring masama sa nanay ni Aya at siya ang sinisisi ni Jello kung bakit nangyayari ang mga ito. Lumipas ang mga araw ay wala sa sarili si Aya at nakakulong lamang sa kanyang kwarto. At biglang sinabi ni Malina na maaaring bumalik ang kanyang mga mahal sa buhay kung papasukin niya ang kinakatakutan niyang silid sa itaas ng balay. Ito ang balay ng alaala. Isinakripisyo niya ang alaala ng kanyang tatay na si Amado, alaala ng kanyang inang si Aba, at ang alaala ng kapatid niyang si Jello. Sa pagsasakripisyo ng alaala ay bumalik ang kanyang mga alaala tungkol kay Maria Makiling kung paano niya sinakripisyo ang sarili niya para sa tao at muntik na ito maging katapusan niya. May mga hindi pa kaya tayo nalalaman kung bakit pinoprotektahan ni Marina si Aya? Sino pa kaya ang sinasabing dalawang makikilala niya? Sa prologo, ano kaya yung sinasabi na bulaklak? Ito na ba yung Animas Anya? At mayroon ding sinasabi na ang bundok Makiling ay may kailangan magbuwis ng buhay para lumago ang mga halaman at bundok. Marami pa akong katanungan. Ang husay, pero alam mo, naalala ko yung pagkanta ni Eman sa Kabanata 35. Wait lang. Wait lang ah. I'll go, wait lang. Monday, nang tayo'y magkakilala. Tuesday, nang tayo'y nag-date sa Luneta. Wednesday, at saka yung you don't know dahil sa'yo I can't eat ng mabuti. Di rin makaslip buhat ng iyong tinutay. Kung ako ay mag-fall in love again, hope she won't be katulad mo. Naman yung boses mo, Diba? maganda. Alam mo, grabe yung paglalaro ng mga salita, pinaghalong Ingles at wikang Filipino. Alam mo, kinakanta ko pa nga yan nung mga binabasa ko yung nasa libro eh. Ako rin kinakanta ko yan kasi, ayan, yan kasi talaga yung mga linyang tumatak sa akin. At ikaw ngayon, anong tingin mo sa mga pangunahing tauhan sa nobela natin? Ako, nung una nagtataka pa ako kay Aya kasi hindi ko pa medyo makuha yung kung anong klaseng karakter siya. Pero nung tumagal ay na-discover kong matalino si Aya at madiskarte dahil sa galing niyang lumusot sa mga pangyayari. Ayun. Ako naman, ang dating sa akin ni Aya, ano siya? Isa siyang taong merong mabuting puso. Dahil sa pagmamahal niya sa mga aso, 'di ba? Si Kami. Ayan, si Camby. At hindi lahat ay nagkakaroon ng pakailam sa mga asong kalye, 'di ba? Minsan nagkakarinig tayo ng mga balita na may mga sinasaktan ng aso. Pero iba si Aya, hindi siya ganoon. Pagmahal. At sa iba pang katauhan naman para sa akin, si Jello, ang kapatid ni Aya. Ang isa sa mga umaliw sa akin dahil sa kanyang katangian. Ganoon din ang alagang aso ni Aya. Ayun nga, si Camby at yung iba pang tatlo. Parehong mga tauhan at ito ay mga malapit kay Aya. At nakadagdag sila sa ganda ng kwento dahil pareho silang malapit sa pangunahing tauhan. Yes, kay Aya. Tulad nga ng sabi ko kanina, ang pagmamahal ni Aya sa mga asong kalye ay isang halimbawa ng koneksyon ng tao at kalikasan sa nobela. Tinutukoy nito ang pagpapahalaga sa mga hayop, isang aspekto ng ekokritisismo. Si Aya hindi lamang tumutulong sa mga tao, kundi sa mga hayop din, na nagpapakita ng kanyang malasakit sa kalikasan at kapwa. Sa ekokritisismo, maaring itinuring na si Aya ay isang tagapagtanggol ng kalikasan na nagbibigay ng mensahe tungkol sa kahalagahan ng pangangalaga ng ating kapaligiran. Makikita rin dito na tinitignan ang kalikasan bilang sentro o pinag-iikutan ng kwento. Yan, si Aya Akiling din ay siya mismo ang sumisimbolo sa likas na yaman na dapat pinangangalagaan at pinahalagahan ng mga tao. Halimbawa nito ay ang mga puno, halaman at mga hayop. May isa akong natatandaang pahayag dito na ang sabi nila tinutulungan mo na sila pero
sinasaktan ka pa din. Para sa akin, ang sakit nun sa part ni Aya kasi nagmamalasakit ka na sa tao tapos sinasaktan ka pa nila. Isa pa, naniniwala kasi ako na ang kalikasan ay kayang mabuhay kahit walang tao. Pero ang mga tao hindi kayang mabuhay nang wala ang kalikasan. Tama yan. Sinabi nga dito na kapag nasaktan ang kalikasan o kapag nasira ang kalikasan ay doble ang balik sa mga tao. Ikaw, sino pa yung paborito mong karakter sa nobela? Sa akin naman si Namnama, ang matalik na kaibigan ni Aya. Natuwa akong kasama siya hanggang sa bandang huli ng kwento. Kasama siya sa mga hindi ko malilimutang eksena sa nobela noong magkita sila ni Aya pagkatapos ng sunog. Naalala ko lang sa teoryang dekonstruksyon, itinuturing na ang nobela ay puno ng mga kontradiksyon na nagpapalalim sa karakter at kanilang mga relasyon. Hindi lahat ng mga tauhan ay may fix na pagkakakilanlan at ang bawat isa sa kanila ay may layers at pagbabagong nararanasan. Tulad ng mababakas sa relasyon ni Aya at Namnama. Sa estilo naman ng manunulat, binigyan niya ng sariling isip at pananaw si Aya kahit pa nasa ikatlong panauhan ang nowela. Makikita naman dito o nakikita natin ang mga mambabasa katulad natin na ang mga iniisip niya pati na rin ang kanyang nararamdaman. Nabanggit mo na lang din naman ng manunulat, may pagkakatulad sina Aya at Will ang author ng akda. Pareho silang mahilig tumulong sa mga hayop na gala, pareho din silang mahilig sa bundok at halaman, kaya siguro ganun na lang kabait ang karakter ni Aya sa nobela. Ayun, ang husay nun pero dagdag ko lang na binubuo ng may akda yung mga karakter na to sa pamamagitan ng mga personal na hilig at interest niya. Tulad ng sabi ko kanina na pareho sila si Will saka si Aya, pareho silang mahilig sa kalikasan, sa bundok, saka sa pag-aalaga ng mga asong gala, ganyan. Kaya nagiging mas komplikado at masalimuot yung representasyon ng mga tauhan sa akda. Mahilig din si Will P. Ortiz sa mga kwentong pambata, particular ang mga alamat at anting-anting. At mahilig siya sa mga sulating bata ang bida sa mundo ng pantasya. Wow. Pantasya nga itong librong ito eh. Daming kawawalaghan, daming nangyayari kay Aya, hindi makapaniwalaan eh. At sa ganung paraan nasulat ang nobelang ito. Ayan, syempre kitang-kita naman na hilig niya ang pagsulat dahil wala akong mapipinta sa estruktura ng nobela na to. Talaga namang ang husay ng pagkakagawa. Ang bawat pangyayari ay talagang, pag binasa mo siya, talagang hindi mo siya pwedeng palagpasin eh. Parang pag binasa mo siya, gusto mo siyang tuloy-tuloy aabangan mo talaga dahil nakakabit dito yung mga iba't ibang mga atake. Kumbaga, yung mga nangyayari sa kasalukuyan ay produkto ng nakaraan, kaya hindi lahat ay kayang magsulat ng ganito. Napakahusay. Saludo kay Will P. Ortiz. Diba? Kung sisipatin at susuriin pa natin ng malalim ang nobelang ito, ay may makikita tayong suliran ng panlipunan. Katulad na lamang ng aking nakita, ang pagtakbo sa politika ng mga kilalang tao kahit na sila ay may kaso. Nabanggit dito sa kwento na ang congressman na convicted child rapist ay nakatakbo pa sa susunod na eleksyon. At gayon nga sa ating realidad ay makapasok ka lang or mamit mo lang yung mga standards and qualifications ay makakatakbo ka na without knowing na kung ano yung background niya or may kinakaharap pang kaso ang isang tao. At yun nga, ang mahirap din na ang mga tao ngayon ay pangangakuan lang sila or bitawan ng mga magagandang salita ay maniniwala na sila at iboboto nila ang taong ito. Ayan, tama. Ito nga ay sumasalamin sa totoong realidad ng buhay. Isa rin sa nakita kong isyong panlipunan dito ay ang justice system ng bansa. Kasi merong isang pahayag dito na sinabi na anak ng mayor yon na kahit anong gawin natin ay pagtatakpan nila yon. Sumasalamin lang ito na hindi talaga pantay o merong hierarkiya pagdating sa buhay ng tao. Pag mahirap ka, wala kang karapatang kumalaban sa kanila dahil ang hustisya ay lagi lang para sa mayaman. Yes, may sinasabi nga sila na kung nasaan ang pera ay nandun ang hustisya at yun nga ang nakikita natin sa realidad ng buhay. At hindi natin yun mawawala dito sa ibabaw ng mundo. Ayan, pero ikaw, kung papipiliin ka, gagawin mo rin ba yung wakas ng kwento? For me, gusto ko yung may twist kaya iibahin ko to. Like, yung magigising na lang si Aya isang araw na panaginip lang pala lahat ng nangyayari sa kanya.
Kaya ang pagbabago kasi ng wakas ng nobela isang halimbawa ng dekonstruktibong ideya na ipinapakita ang kakayahan ng mambabasa o manunulat na baguhin ang kahulugan ng isang teksto. May isa nga akong gustong salungatin dito yung sinabi na ang pagsasakripisyo ay isang kahangalan. Sinabi dito na yung nagpanggap na matanda na tinulungan or sinakripisyo ni Aya yung buhay niya para tulungan yung matanda. Pero sa huli ay sinabi na isa siyang hangal dahil sa pagsasakripisyo o inuuna yung ibang tao kaysa sa sarili niya. At ayun nga, makikita doon na ang pagsasakripisyo ba o kagustuhan mong tumulong sa isang tao, isa ng kahangalan. Ikaw ba, para sa'yo Malina, ang pagsasakripisyo o pagmamahal ba ay nagiging o isang daan to para maging selfless ang isang tao? Pressure ako dyan Q&A. Ang hirap ng tanong mo pero sige, sasagutin ko yan. Naniniwala ako na oo, nagiging selfless yung isang tao pagdating sa pagmamahal, lalo na sa pamilya. Halimbawa dito yung mga breadwinner, kasi meron akong mga kakilala na nagkakaroon ng sakit, tapos parang wala nang me time sa sarili nila kasi inuuna nilang magtrabaho, inuuna nila kung ano yung pamilya nila. Tapos isa pa sa masakit dito, as karamihan sa mga breadwinner is hindi talaga nagkakaroon ng asawa kasi ayun nga, mas pinipili nila yung ikakaganda ng buhay ng pamilya nila bago yung sarili nila. At naisip ko din sa pamamagitan ng bagong pagtatapos, ang mga inaasahang tema ng kwento tulad ng mga elemento ng kababalaghan, pantasya ay maaring baguhin o bigyan ng bagong kahulugan ang mga pangyayari at ang mga karakter dito. Karakter ni Aya. Talaga nga namang hindi lamang maganda, kapupulutan pa ng aral ang nobela at pumupukaw ng imahinasyon. Yes, at tama yun nga, natutunan ko din na yung kahalagahan ng pagkilala sa sarili. Kasi alam mo ako, labas ito sa kwento, pero ako kwento ko yung sarili ko na parang dati is parang nagtatago pa ako kasi ako hindi ko pa kilala yung sarili ko. Parang tinatago ko pa yung sarili ko. So, yun nga, halimbawa, ay parang nakarelate ako sa linya ni Aya na sinabi niya na kilala ko na kung sino ako. Ayun, sobra akong naantig doon kasi naranasan ko siya. Tapos, ayun, napakaraming pagsubok na kinaharap niya. Parang ganun din ako, marami din akong pagsubok na kinaharap sa buhay bago ko nakilala yung sarili ko. Maganda naman ang iyong kwento. Tingnan mo nga ngayon, napaka-confident mo na. Kaya mo nang ilabas ang iyong sarili. Kilala ko Sino na. ka nga ulit? Ako, si Malina. Ako, si Maria Makiling. Maria Makiling. I got so